Pinatawag si Poy Eram ng PBA para kausapin tungkol sa nasirang wall sa locker room ng TNT. Siya din kasi yung pinabibintangan ng mga tao dahil pagkatapos ng laban, sinipa niya yung ilang gamit ng TNT patungo sa kanilang locker room. Si Poy Eram kaya ito o posibleng may ibang taong nakapasok at sinipa ang kanilang dingding? Mas malala kapag napatunayan na si Poy Eram ngayon, pababayarin siya sa nasirang damages at sususpendin din siya ng PBA ng isang game. Sino kaya nagwasak niyan? Prince Capiral, balik PBA na dahil kinuha po siya ng Blackwater bossing. Tara, pag-usapan agad natin. Si Poy Eram na nagwawala sa Game 2 at parang di maintindihan ng mga kilos at galaw. Para talaga siyang ewan eh. Pakiramdam kasi niya ginalaw ng mga kwa ng Game 2 at may nagmamaniobra kaya ganun. Ay nako Poy Eram, kahit na ganun na nangyari, mas pangit pa rin tingnan yung nagwawala siya. Tsaka ilang beses na kasi yan. Alam nyo kasi sa Game 2 muntik pa silang manalo kasi si Scotty may mga bad pass na nagagawa. 1 point na lang talagang kailangang habulin pero hindi pa nila nagawa. Sa opinion din niya na may foul doon kay RSJ. Sa last seconds ng laro, pag uwi ni Poy patungo sa locker room, bigla niyang sinipa ang mga gamit doon at inayos naman ng mga staff. At napag-alaman din na pati yung wall ng locker room ng TNT may malaking sira na. Nung nalaman ito ni Kume, agad niyang pinaimbestigahan. Sabi niya bagamat hindi pa naman tukoy kung sino pero pababayarin daw ang mga taong to ng damages sa ginawa niya. Kung player man ito, makakatikim daw ng 1 game ban or suspension. Ang hinala ng mga tao si Poy Eram yan matapos nilang mapanood na magsipa niya sa mga gamit. Sa palagay nyo, si Poy ba talaga to? Duda ako na si Poy yan. Hindi ako maka-TNT pero sa palagay ko yung pagsipa pa lang niya sa mga gamit, parang doon pa lang nagsisisi na siya, lalo pat may nakapag-film. Tsaka may napagbuntungan na siya ng galit niya kaya umayos-ayos na siya doon. Pero para makasigurado, pinatawag ito ng PBA para kausapin ang tungkol sa pagwawala niya sa Game 2 at kung bakit niya sinipa ang mga gamit. Kasi kapag yung gamit nasira, syempre babayaran niya yun. Kung hindi naman si Poy ang sumira, hahanapan doon ng PBA kung sino man ang may gawa nun. Nagsagawa na sila ng investigasyon sa mga kuha ng CCTV at ilang pang possible sources na mapagkukunan. Kailangan din daw kasi na masigpitan ng security sa loob para na rin sa seguridad ng mga players, coaches at mga referees. Tsaka malaki-laki yung damage, parang galit na galit talaga ang may gawa nun. Sa social media, may nagbabangayan pa dahil baka Hinebra fan daw ang may gawahan yan. Anyway, hinahabol na ngayon ng PBA kung sino ang may gawa ng damages na to. Prince Capiral, balik PBA na. Ito ay kinumpirma na ilang reliable websites at ilang sources. Ang kumuha pala kay Prince Capiral ang Blackwater bossing. Akala ko ba pa-exit na tong Blackwater? May gana pa pala silang magpalakas. Pero last week, dati nating binalita to na may kukuhang team kay Capiral. Akala ko Ross o sa Blackwater muna idadaan pero kailangan patuloy ng ka-trade. Sayang yung free agent pa siya. At least makukuha mo siya ng libre, walang kapalit. Si Capiral may shooting yan. Unti-unting tumataas ang value niya nung nasa Hinebra pa siya at nagiging isa sa mga susi para lumakas ang opensa nila sa labas. Malaki din ang ambag niya na halos puro galing outside. A disadvantage kay Capiral, madaling mapagod, di siya masyadong matibay sa poste, mabagal sa rebounds, may pagka-inconsistent. Pero sa palagay ko, kapag naging main man ito ng bossing at mabigyan ng mahabang playing time, tatas ang kumpiyansa niya at mas magiging maasahan pa yan sa offense. Plus, yung firepower ng bossing mas lalakas din. Kailangan lang siya gamitin ng mas madalas kasi nung ginamit siya ni Coach Tim bilang magic bunot, gumanda pang lalong performance niya. Modern big man ang galawan niya. Tsaka may narinig din ako na after nitong stint niya sa PBA, isasabak na naman daw siya sa MBBL. May nagka-interest kasing team sa kanya doon. Para sa akin, good choice naman ang pagkuha kay Capiral. Kumbaga, sa sasakyan, second hand pero gumagana pa. Dapat patunayan ni Capiral na pang PBA ang abilities niya. Meron naman siyang deep talent. One-time champion nga siya sa PBA, diba? At sa Hinebra pa. Tapos isa pa siya sa mga main scorers doon. Meaning, hindi siya yung nanalo lang na bangko. May ambag talaga siya. Sana ibalik niya yung mas makapaglaro siya ng matagal sa PBA. Anong malay natin? Pagkatapos ng Blackwater, may isang team pa pala mula sa PBA yung kukuha sa kanya.